Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Wakluglan channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so before we start our conversation today, let us just honor our subscribers. They are now 5,963 subscribers. Thank you so much. Okay, so konti na lang, magsi 6,000 subscribers na tayo, and hindi ako mahihiya magsasabi sa inyo that we need 100,000 subscribers. Okay, thank you so much. God bless you all. All right, so ang ano po natin, no? Siya nga pala, no? Lahat ng ating subscribers, all of our subscribers are located around the world. And each continent that we have a subscriber or subscribers out there on that particular area. Thank you so much. God bless you all. All right, so pag-usapan po natin ngayon, guys, yung... Wait lang, ha? Okay, pag-usapan po natin, guys, ay yung tweet ni former Senator Antonio Trillanes, no? With regards to the budget of Davao City for the last 3 years of the Duterte presidency. Okay? So a total of 51 billion pesos, no? Ang sinabi niya doon, scandalous daw ang 51 billion pesos doon sa isang distrito pa lamang. Okay? Ngayon, tignan natin sa isang banda. Nagbabaha po kasi sa Davao City ngayon, no? Sa Davao, part ng Davao, I'm not sure kung Davao City ba yun or Davao Province kasi malaki po yan Davao na yan no? Now, hindi ko po sigurado kung yung distrito po yan ay kay Davao City Congressman, First District Congressman Pulong Duterte, no? O Paulo Duterte. Hindi po natin alam yun. Okay? Scandalous ba yun? Okay? Siyempre, bakit naman, siyempre, kung maganda pagsasabihin si Senator Antonio Trillanes kay Congressman Duterte at saka sa mga Duterte, siyempre wala. Dahil unang-una, wala naman po siyang pakinabang na dyan. Okay? At saka, humihina na po mga Duterte. Wala na sa posisyon, kumbaga. Now, bakit ngayon? Wala siyang masabi kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Ngayon, nung mga nakaraang eleksyon, no, talagang mortal enemy niya si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon, nasa puder na si Pangulong Bongbong Marcos, ay wala talaga. Ni isa, wala na. Mabait na siya. Anghel na siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kaya? Okay? Yung scandalous ba yung 15, depende yan sa perspective kung sino tatanungin mo, syempre pagkaaway Duterte ay talagang scandalous yan. Okay? Yung 51 billion pesos. Pero ang maganda dito ay talagang imbestigahan, tignan natin Davao City. Saan ba napunta yung 51 billion pesos? Lalong-lalo na, wala na si Pangulong Duterte sa posisyon, no? May magandang punto rin, no? Si Senator Trillanes sa isang banda, dahil na ngayon, makikita na natin kung saan talaga napunta yung 51 billion pesos. Kung ano naman, yung budget na ito ay napunta sa maganda, no? Wala namang masama doon. Kasi may mga proyekto, continuous ang proyekto. Ibig pong sabihin ay talagang every year, pinupuntuhan po yan yung mga project na yan. Okay, mga projects na yan. Alright. Ito, may kilala po tayo dyan sa Pasig City. Ay, sorry po, nabanggit ko yung syudad, no? May isa po syudad dyan sa eastern part of Metro Manila, no? Talagang ako po, saksi po ako dyan, no? For the first 3 years, talagang pinagmasdan lang ang mga proyekto ni Eusebio, no? Nung dating mayor. Tapos, yung mga, syempre, alam nyo naman pong infrastructure, di ba? Pag hindi yan nami-maintain, nasusustain, masisira at masisira yan. No? Sayang po ang pera ng bayan. Hindi po, porket kalaban, hindi na tinuloy. Di ba? Ayun po ang mahirap doon. No? Wala naman po tayo. Ano lang po talaga, no? Hindi po yun nakikita, nasisilip, dahil nga mabango. No? Dahil, basta, no? Nasa posisyon. No? Hindi na po iniisip ng mga tao yan. Kasi nga, pag sinabing, iyan na natin, ano tawag doon? Gawin na natin, no? Trabahuin na natin ang City Hall, no? Pag-uwi na natin, no? Something like that. Bakit? Ang ano nun, ito yung giniba, no? Gigibain, something like that, no? Anong problema doon? Ang problema doon ay walang sustainability. Hindi porket kalaban mo, ay dapat tinutuloy mo, no? Para ba, sabihin ng tao na ikaw ang may proyekto nito, no? Pero, in fact, and in truth, hindi naman siya yun. Okay? Ganyan pong school of thoughts ng mga Dilawan, Tinklawan, okay? Yan, mga aral sa bandang mga universidad na magaganda,
Ganun pong aral. Ngayon, sinasabi nila, pag sinabi nila 'to, ito na ang tama. Tama na sa kanila 'yun 'no, pero, hindi naman po tama 'yun, 'di ba? Kasi hindi porket kinontra ka, mali na siya, you know? Hindi porket, sinabihan kang mali ay tama ka na o mali ka na. Hindi naman po gano'n. Okey, sige po, ay may mga nagko-comment po 'no, kung ano po ba tayo 'no, kontra po ba tayo kay Mayor Vico? Ay hindi naman po 'no, kahit kanino naman po, ano lang tayo 'no, neutral lang po tayo, kung ano lang po yung tama na naiisip natin, pero puwede rin naman akong mali, okey? Ang nakita ko po kasi ang ang progreso ng Pasig City nung mga panahon na yon. Siyempre, aminin din natin may mga issues na ano talaga 'no, pero, tingin ko po 'no, eto po, anuhin niyo na ako, mag-comment na kayo diyan. Pero mas maganda po ang Pasig City nung panahon ng mga Eusebio kaysa kay Vico Soto. Ayan, yun po ang katotohanan dun. Paano po ba tayo napunta dun? Kasi nga po, eto si Trillanes, 'di ba, 51 billion pesos ang sinasabi. Scandalous daw 'yan 'no. So depende nga po 'yan. Okay? Ito, kung nagka-issue ng ano tapos kakampi niya 'yan si Duterte, sigurado ako na si dating Senador Trillanes ay talagang walang sasabihin against kay Duterte. Yun lang po yun, ha? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay? Sana po 'no, pagpalain po tayo ng ating may kapal. God bless you all. Thank you so much. I love you all.